Ito po, no, gusto kong puntahan dito. I know you're very passionate about this. No? Let's talk about the weaknesses in our SAL and law that you're very familiar with. And ano ba yung pwedeng gawin para mas mapalakas po ito? Ang unang dapat sanang gawin, una, yung ano natin yung SALN ay isang tool na binigay ng ng CSID under RA 6713, yung Code of Ethics ng para ma-monitor yung lifestyle, yung ill-gotten wealth. Sa ibang bansa, tinatawag din siyang asset check, yung lifestyle check. Ang problema natin dito, kung bakit hindi natin sinasite as problema, yung challenges baga, para mas maintindihan. Christian, ang minimeasure lang natin ay yung income at saka yung pero hindi yung expenses. Posible na matipid ako, nag-ano lang ako talaga, nagbili lang ako ng property, etc., libro, ganyan. Pero paano yung frequent travels? Di ba, Christian? Makikita ba sa pag-aaral ng SALN yung frequent travels? Kaya kailangan, yung nag-iimbestiga niyan, halimbawa, ombudsman o yung mga Congress and Senate, ifa-factor in ko rin yung mga travels. Lalo na yung travels na posibleng travels na private in nature. Baka sabihin ng bobo mo, yung government travels libre. O sige, hanapin natin yung public travels. Hindi yan nakaka-capture. Tanda mo? Do you agree with me? Hindi siya makikita dun sa movement. Yung travels, Pangalawa, yung parang membership doon sa mga mamahali ng mga club. Member ka ng gantong club, meron yung mga Tama membership. yan. Tama o nga, no? Hindi ko Oo, na-realize yan. yan. O, diba? Kaya nagpapasalamat ako sa iyo kasi mabibring out natin yan. Bakit natin binibring out ito? Kasi bago nila gamitin as mere technicality na lituhin, sabihin na natin na hindi perfecto yung batas. Hindi perfecto yung tools. Pero ang atin lang ay huwag tayong magtago doon sa mga hindi ka perfectohan nung practices. Pangatlo, sino ba nagmo-monitor yan? Kaya tingnan mo, ang daming nagtanong, uy, ano nangyari? Ilang taon na ngayon lang natin nakita. Akala ko ba meron tayong tinatawag na suspicious and anong tawag nila doon sa isang report? Suspicious and Covered and COVID. suspicious. Oo. Aba, ano palang nangyari? Matagal nyo na palang pinlag na, oops, bilyon-bilyon, milyon-milyon, Huwag nating itago sa aggregate yan. Hindi, pwede naman nating makita yung individual na transfers, di ba? At makikita naman nating milyon din siya, di ba? Ang tanong natin ay, bakit ngayon lang natin pinag-uusapan? Ang kasunod na tanong ay, kung hindi ba nagkaroon ng impeachment, hindi natin makikita yan. Kaya naman sila nagagalit at sinasabi nilang, hoy, mas malalaki yun sa Because, yun yung weakness, di ba? Kung meron sanang ganito, sabi ng CSC, ito, magfa-file kayo every April 15. And then, sinama mo na sa disenyo, teka, parang preventive ng corruption, gawin natin na magfa-file ng ganito, meron ka ng specific na unit or HR. Ikaw ngayon ang magmo-monitor. So, ang gagawin mo na lang, pagpasok niya, sasabihin mo, okay, all electronic submission. Ipa-plug mo na lang ngayon yung increase-decrease and then, pag nakita mo yung steep or ano ba tawag natin doon, yung medyo Steep radical price. na, Steep price or highly steep questionable. price or bagsak ng kasi posible pinapaliit ng asset and ay di ipa-plug mo na kaagad. Okay, ito na po. The following agencies, Bureau of Customs, DPWH, BIR, sige, isama na rin natin kung gusto nyo COA, Ombudsman, whatever, have the following suspicious, In that case, nagiging preventive. Ang nangyari ngayon, kailangan ma-impeach pa bago natin makita yan. So ano ngayon ang kahinaan? Ang sinasabi, pinopolitika lang yan kasi takot kayong manalo ako. Swak, hindi natin ma-prevent. Pero sana, yung kahinaan ng batas ay ginamit natin in such a way na ipinagdugtong-dugtong natin ang mga impormasyon at tiningnan natin ang kahinaan ng sistema para ma-improve natin sa Kongreso. Sana may nakikinig. Diba? Okay. I really hope may nakikinig lalo doon sa mga kinauukulan. Well, maraming salamat po former COA Commissioner Heidi Mendoza for these explanations. And definitely, ang takeaway ko rito, kung meron talagang mga shenanigans dito sa mga bank transactions ni Sara Duterte, makikita yan. Tama? Dapat, sa atin din, Christian, di ba? Kapag ating nakita, huwag na nating ipikit ang ating mata. Mag-isip tayo, anong dapat gawin? Hindi pwedeng lagi tayong aasa sa impeachment na totoo naman. By the numbers, numbers game, di ba? At politicized. Sana magawa natin yung proactive, which is what I'm saying.
Palakasin natin yung preventive using this very tool. Pangalawa, i-train natin yung mga investigador at ang ordinaryong mamamayan. Anong kahalagahan ng income tax return? Paano natin babasahin ang AMLC report, babasahin ang SALN using the income tax return? Now, kasama sa lifestyle check, yung mga information na pwedeng i-provide ng citizen. Di ba may listahan ng properties? Pag tinignan natin, naniniwala ka bang naandyan lahat, Christian? Meron ng mga ibang nagkikwento, oops, may bayan sa rancho, di ba? Pero isa yon, kailangan natin yon sa citizen. Pangalawa, syempre maggagamitan dyan ng pangalan. Pwedeng ipangalan sa kaibigan, pwedeng ipangalan sa iba. At sa korporasyon na hindi na malayo sa kanya. Kung ikaw ay kumpare, kumadre, mahal mo yan, huwag kang magpagamit alang-alang sa bayan.